mga sagot ni Mr. Guban dun sa mga katanungan ni Honorable Ortega na nagtataka siya kung bakit yung mga illegal drugs naman ay nandun sa loob ng customs area at sila nga ang nakahuli. Ang nagtataka siya bakit sila lang ang nakasuhan. Could you explain that to this committee? Actually, sir, more or less, or more than 40 drug personalities ang napailan ng kaso with regards to this magnetic lifters discovery. Marami, sir, na hold, may mga Chinese, may Vietnamese, may mga personalities sa mga customs and all other personalities that is involved in that particular case. We're talking of yung drug haul, illegal drug haul na involved si Mr. Jimmy Guban. Yes, sir. Doon lang tayo, hindi yung ibang mga insidente. Yun na yun, sir. Yung discovery ng magnetic lifters. May I know how many personnel of customs were charged because of this incident? How many personnel who were, ano yun, sir? Oh, personnel of customs. Kasi, sabi ni Mr. Guban, yung illegal drugs, hindi naman nakalabas sa customs eh. Would that be correct, Mr. Guban? Yes, Your Honor. At kayo po ang nakadiscover doon. Kung tama yung pagkarinig ko, doon sa sagot nyo sa tanong ni Honorable Ortega. Yes, Your Honor. Di ba? Together Kayo with ni Colonel na Asierto and delayed, Colonel Fardo. Colonel Fardo at saka Colonel Asierto, Your Honor. Colonel Asierto, right? Yes, Your Honor. So, may know kung ilan pong tao sa customs ang na-filean po ninyo ng kaso regarding this issue? Merong mga napailan ng kaso, sir, sa customs, particularly dun sa X-ray machines and all other departments. Hindi ko lang, sir, exactly yung alam kung ilan, sir, ang napailan na ng mga, lahat ng personnel ng customs. Mr. Guban, what can you say about the answer of Director General Aaron Aquino? Your Honor, hindi pa ho na-x-ray yan kasi nahuli po yan sa loob mismo ng yarda ng Manila International Container Port. Hindi na nga po sana ako magtatanong. Kaya lang, nakuha yung aking interest doon sa mga kasagutan ni Mr. Guban, doon sa mga pagtatanong ni Honorable Ortega, na yung illegal drug shipment ay nahuli naman doon sa loob ng customs. Hindi naman po nahuli sa labas eh. Nandun sa loob ng customs. So, ako, even an ordinary person will say, bakit yung mga taga-customs, bakit nakapasok doon? Di ba? And ang tanong ko, bakit si Mr. Guban na lang nandun sa kulungan? Kaya ang tanong ko, meron pa bang taga-customs personnel na nakakulong because of this issue? Yung nangyari sa MICP, sir, I think you're it's not only... answering my question, DG. My question is, meron pa bang personnel ng customs aside from Mr. Guban na nakakulong dahil sa issue na ito? siya lang, sir, sa Bakit Bureau of po kaya? Customs. Are you trying to tell us na nakapasok yung illegal drugs sa loob ng customs na walang pagkukulang yung ibang tauhan ng customs? Is that what you're trying to tell us? Sir, hindi lang siya napailan ng kaso doon, sir. Meron din kami mga Chinese na napailan ng kaso doon, the importers. Hindi, ang pinag-uusapan natin yung customs. Huwag mong isidetrack yung issue na pinupursu ko. Ang tanong ko is, why is it na yung tao, kasi ang tanong ni Mr. Guban kanina sa katanungan ni Honorable Ortega, bakit ako lang nakakulong, ako pang nakahuli? Hindi naman nakalabas sa customs yung illegal drugs. So, paano nakapasok sa customs yung illegal drugs na walang pagkakamali o pagkukulang yung mga taga-customs? Could you explain that to me? Sir, I can explain kung paano nakapasok, sir, yung container van. Kayo ang nag-imbestiga eh. Bakit? Ikaw na rin mismo nagsabi, siya lang ang customs personnel na napailan ng kaso. Why? The container van came from Malaysia and the container vans were abandoned
And that's the reason why nagkaroon ng coordination ng PDEA, Bureau of Customs, to check the legality of the container ban. Kaya na persa with all the requirements needed na binuksan sir yung container ban to check what's inside. Mr. Guban, the Director General is not answering my question directly. Bago pumasok sa customs area, galing sa ibang bansa, meron po bang customs office o personnel na dadaanan? Yes, Your Honor, dahil nandoon yun sa container yard, dapat meron doon naka-assign na customs personnel, Your Honor, from that district. Port Collection District ng Manila International Container Port, from District Collector, meron pong, I do not remember the office right, na nagbabantay mismo, Your Honor, ng mga container na nandoon sa abandon at saka mga bagong dating ng mga containers, Your Honor. Hindi. Pagdating, for example, if it came from Vietnam, for example lang ito, sino po ang tumatanggap ng mga container na ito na taga-customs pagpasok sa customs area? Your Honor, kasama ang PPA ang yung port operation, Your Honor. So yung Deputy Collector for the Port of Operation, meron yan nagsasampa sa barko, sila nag-inspect din sa kapo yan ibababa sa container yard. So yung Port Operation Deputy Collector, Your Honor, yung office niya down the line. Now, may I ask, ano po kaya ang dahilan? Bakit kayo lang po na-charge sa na taga Bureau of Customs, samantalang kayo po ang nakadiscover? Until now, Your Honor, puzzle po yan hanggang ngayon sa akin dahil kami ang nanghuli. Ako, Your Honor, ang ipinakulong. And according to the complaint of the Director General during that time, ay kami daw ay nag-conspire with Colonel Acerto and Colonel Fajardo na kung saan kami po ang nagtrabaho niyan para mahuli, hindi makalabas sa loob ng BOC upon request of the Honorable Commissioner Lapina. So ibig sabihin po, lalo na abandon container yan, mayroong nakakaalam sa office ng Manila International Container Port kung aling mga containers ang abandoned na walang gumagalaw. Ibig sabihin po, may kausap doon na tiga-custom. Kasi yun po yung kumbaga sa question mark o may walang kasagutan sa aking mga katanungan sa aking isip. Bakit the investigating body cannot explain to this committee bakit po yung nanghuli at hindi nakalabas yung illegal drugs sa customs, na taga-customs, siya ngayon ang nakakulong? Matanong ko nga po kayo. Meron din kasing na-discover kaming container van sir sa GMA Cavite na nakalink doon sa MICP container or the magnetic lifters. So dalawang magnetic DJ lifters Aaron, malayo po yung sagot nyo doon sa aking katanungan eh. Sir, kaya nga namin sila kinasuhin din because nakalink din sila doon sa kaso na na-discover namin sa GMA na 4 naman na magnetic lifters na na-discover namin. So these are the same magnetic lifters that was discovered in MICP. And perhaps sir, I can also ask the legal service of PDEA to determine the real reason, sir. I'm sorry, sir. PDEA, what would be your answer to the request of former DG Aaron Aquino? Sir, we'll check with the records. We are not still there in PDEA when that happened, but we can get it from the records of PDEA, sir. Thank you. Mr. Chair, I cannot proceed more because PDEA is not ready to give an answer to my questions. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop.